Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2271, ano ang mga emosyon? Si Lin Fang ay nakatayo sa kalangitan, ang kanyang damit ay kumikislap sa hangin. Ang dating mahinang binata ngayon ay may potensyal na maging isang walang katulad na cultivator balang araw. Nakatayo na siya sa ilan sa pinakamalakas na cultivator sa mundo. Tumingin siya sa Nine Netherworld's Emperor at sinabi, "Dapat mong maunawaan na kung isasaalang-alang ang relasyon na mayroon ako kay Empress Shi, hindi ko siya papatayin." Gayunpaman, hindi ko rin siya kayang bitawan. Nawala ang malamig na ekspresyon ng Nine Netherworld's Emperor. Tumingin siya kay Lin Fang na may halong damdamin. Pagkaraan ng ilang minuto, dahan-dahan niyang sinabi, "Kami ni Yushi ay may inosenteng pagmamahal sa isa't isa. Childhood sweethearts kami. Siya ay dalisay, inosente, at mabait. Hindi niya maintindihan ang masalimuot na relasyong maaaring magkaroon ng mga tao." Gayunpaman, isang araw, pinatay ng kanyang ama ang kanyang ina, at nais siyang kunin. Mula sa araw na iyon, nagbago si Yushi. Siya ay naging malamig at hiwalay. Unti-unti niyang binago ang kanyang paraan ng pagsasanay sa paglilinang, at tuluyang iniwan ang kanyang pamilya. Alam kong hindi siya handang gawin ang mga bagay na iyon. Kapareho ko si Yushi, ordinaryo lang ako. Gayunpaman, nakita ko ang kanyang pagbabago ng higit at higit. Kaya, nagpa siya akong maging isang demonyo, din. Para maging matatag, isinuko ko ang lahat. Sa wakas, naging malakas akong demonyo. Gayunpaman, napagtanto ko na hindi ako maaaring maging mas malakas kaysa sa ama ni Yushi. Alam ni Yushi na hindi siya sapat na talento, kaya nagpa siya siyang mamatay. Dahan-daang sabi ng Nine Netherworld's Emperor. Ang mga kwentong ito ay luma na. Ang lahat ay ordinaryo sa simula ng kanilang buhay, gaano man sila kay talento. Naiintindihan niyo ni Lin Fang dahil sa kanyang sariling karanasan, at dahil din sa naranasan niya ang buhay ng hari ng 10,000 hayop. Alam din niya na ang mga ordinaryong tao ay maaari ding bumangon, hakbang-hakbang, sa pamamagitan ng pagdaan sa maraming paghihirap. Lin Fang, si Yushi ay nagkaroon ng maraming pagkakataon na patayin ka, ngunit hindi niya nagawa. Walang nakakaintindi sa kanya dahil sinusubukan niyang kontrolin ang kanyang pagsinta, galit, at kasakiman. Sa madaling salita, ang kanyang pulang alikabok. Alam ko rin na dahil sa dalawang clone niya, may emosyon at nararamdaman siya. Naimpluwensyahan siya ng kanyang mga clone. Kaya hindi kanya kayang patayin. Sana ay pakitunguhan mo siya ng patas at mabait, mahinahong sabi ng Nine Netherworld's Emperor. Isang nakakatakot na itim na apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang katawan. Kumunat ang noo ni Lin Fang. Patay na ako. Nabuhay akong muli salamat sa rebirth scriptures, ngunit may mga limitasyon. Hindi ko kayang protektahan si Yushi. Wala akong magawa para sa kanya o pigilan ka. Ang buhay ko ay naging walang kabuluhan. Kailangan mo siyang protektahan. Sana makita kanyang maging matatag. Sana ay pretuhin mo siya bilang iyong asawa at pretuhin mo siya ng patas. Nalulungkot ako para sa kanya. Sabi ng Nine Netherworld's Emperor. Lalong nag-aapoy ang kanyang katawan, naging ilusyon ng kanyang buong katawan. Unti-unti siyang nawawala habang nakatitig kay Lin Fang. Nakikita ni Lin Fang mula sa kanyang mga mata kung gaano siya kalalim ng pagmamalasakit kay Empress Shi. Pretuhin si Yushi ng mabait at patas. Sabi ng Nine Netherworld's Emperor habang nawawala. Siya ay naging isang lawa ng Nine Netherworld's water at lumipat patungo kay Lin Fang, tumagos sa kanyang katawan, at pagkatapos ay nawala ng tuluyan. Maraming tao ang nagulat at hindi nakapagsalita. Ang Nine Netherworld's Emperor ay nagpa siya na mamatay, siya ay naging daw at ipinagkaloob ang daw na iyon kay Lin Fang alang-alang kay Empress Shi. Totoong emosyon. Huminga ng malalim si Lin Fang. Naramdaman niya na ang kanyang Nine Netherworld strength ay biglang tumaas ng husto. Alam niyang labis na malungkot ang Nine Netherworld's Emperor, at para kay Empress Shi, nagpa siya siyang mamatay. Inialay niya ang kanyang buhay kay Empress Shi. Akala ko nakilala na ng Netherworld Demon Emperor si Empress Shi sa huling bahagi ng kanyang buhay, at noon ay nahulog na siya sa kanya. Hindi ko akalain na matagal na pala silang magkakilala. Kaya namuhay silang hiwalay saglit, at saka siya bumalik. Single ng isang matanda. Tanging ang Netherworld Demon Emperor at Empress Shi lang ang nakakaalam ng eksaktong detalye ng kanilang kwento. Sinabi ng Netherworld Demon Emperor ang ilan sa mga detalye kanina, at pagkatapos ay namatay siya. Si Yandy ay nagulat din. Pinapanta niya ang ilang malalakas na cultivator ng Celestial Evolution Holy Clan sa Heaven Clan, hindi siya pumunta doon. Nang makita niya na ang Nine Netherworld's Emperor ay naging lakas ng daw at tumagos sa katawan ni Lin Fang, bamantong hininga siya. Ano ang mga emosyon? Isa siyang Great Demon Emperor, at ngayon ay patay na siya. Inialay ng Netherworld Demon Emperor ang kanyang buhay kay Empress Shi, at ngayon ay namatay din siya para sa kanya. Si Empress Shi ay nasa mundo ng espiritu ni Lin Fang. May jade necklace siya sa leeg niya, at bigla itong nabasag. Bumilis ang tibok ng puso niya, hindi siya makapaniwala. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang kwintas, namutla ang kanyang mukha. Ang mga luha ay lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi siya umiyak ng 1,000 taon, ngunit ngayon ay umiiyak na naman siya. Kapatid na Netherworlds. Paus na sigaw ni Empress Shi. Napakasakit noon. Napaluhod siya. Naalala niya ang mga magagandang panahong iyon, ang mga panahong yumayabong, kung saan madalas silang nagtatawanan.
Pinahahalagahan niya ang mga sandaling iyon ang pinakamagandang panahon sa kanyang buhay, at ngayon ay patay na ang lalaking itinuturing niyang sikat ng araw ng kanyang buhay. Paumanhin. Ipinatong ni Empress Shi ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo, hinahalikan ang kanyang jade necklace. Walang tigil siyang umiyak at sinabi sa mahinang boses, "Brother Netherworlds, pasensya ka na. Palagi kitang tinuturing bilang biological brother ko pero nung nahanap na natin ang isa't isa pagkatapos ng mahabang panahon, hindi mo na akong initian ulit, patawarin mo ako." Patuloy siya sa pag-iyak, ang sakit ng puso niya. Si Empress Shi, Yu Shi, ay palaging itinuturing ang Nine Netherworlds Emperor bilang kanyang sariling kapatid, siya ang pinakamalapit na tao sa buhay niya, at ngayon ay patay na siya. Siya ay nag-iisa, hindi siya mukhang isang malakas, malamig, at hiwalay na babae sa sandaling iyon, siya ay mukhang isang marupok na batang babae, na wala at walang pag-asa. Sa labas ng mundo, bumuntong hininga si Lin Feng, hindi makapagsalita. Talagang mahal ng Nine Netherworlds Emperor si Yu Shi, nakakaantig at nakakaantig ito. Ang Nine Netherworlds Emperor ay naging bahagi ni Lin Feng. Umaasa siyang aalagaan ni Lin Feng si Empress Shi at tratuhin siya ng patas. Kinailangan ni Lin Feng na ituring si Empress Shi bilang isa sa sarili niyang asawa. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Napakaganda ng araw na iyon. Tumingin si Lin Feng kay Yi Renlei, ngumiti siya ng malawak, sapat na para matuno ang isang malaking bato ng yelo. Ang ngiting iyon ang pinakamagandang ngiti na nakita ni Yi Renlei sa kanyang buhay, at nagsimula siyang umiyak. Si Yi Renlei, na malakas at determinado, ay nagsimulang umiyak na parang batang babae din. "Kumusta ka nitong mga taon?" tanong ni Lin Feng sa kanya. "Pagod, ngunit marami na akong napag-aralan." Sabi ni Yi Renlei na pinilit ang sarili ng umiti. "Ano ang balak mong gawin sa hinaharap?" tanong ni Lin Feng. Si Yi Renlei ay mukhang nag-iisip ngunit pagkatapos ay ngumiti siya kay Lin Feng sa isang mapang-akit na paraan, mukhang napakaganda, at sinabing, "Ipagpapatuloy ko ang pag-usad sa aking landas. Ako ay magiging isang Ice and Snow Goddess, at hihintayin ko ang aking demonyong prinsipe, tulad ng pangako natin sa isa't isa." Tumalikod siya at umalis, mukhang may kumpiyansa at kalmado. Nakangiti pa rin siya, pero may luha rin sa mga mata niya. Ano ang mga emosyon noon? Ang mga emosyon ay mas malakas kaysa sa buhay at kamatayan. Pinagmasdan ni Lin Feng si Yi Renlei na unti-unting nawawala sa malayo. Huminga siya ng malalim at nag-isip, "Mag-iingat ka." Napakaraming pinagdaanan ni Lin Feng sa buhay. Napakaraming pagbabago sa kanyang buhay. Iingatan ko sana siya. Walang pakialam na sabi ni Yandy. Tumingin sa kanya si Lin Feng at sinabing, "Matandang kaibigan, hindi ka pa ba nakakahanap ng taong gusto mo? Huwag magmadali, 1,000 taon, o isang reincarnation siguro." Sabi ni Yandy na nakangiti sa malaya at walang pidgel na paraan. Siya nga pala, huwag kalimutan ang sinabi ng manghuhula noong araw. "Ako ang iyong tagapagtanggol, kaya kailangan mo akong tulungan. Kailan mo ako dadalhin sa manghuhula? Kailangan ko siyang makita." Ang sinabi niya ay halos isang pangako. Inilibot ni Lin Feng ang kanyang mga mata. Gusto ni Yandy na makita ang manghuhula. Iyon ba ang ibig sabihin ng manghuhula noon? Walang imak na tanong ni Lin Feng. "Sa tingin mo ba matutulungan ako ng batang tulad mo na baguhin ang aking kapalaran?" "Nakakatuwa," sagot ni Yandy, na iniikot ang mga mata. "Ha?" Si Lin Feng ay natahimik saglit, ngunit sa wakas ay tumango at sinabing, "Sige, dadalhin kita sa Fortune Shrine. Mabait kang bata." Malinaw na sabi ni Yandy. At pagkatapos ay humagalpak siya ng tawa. Lumipad siya patungo sa Moon Palace, iniisip kung may mga kayamanan sa loob. Tinignan siya ni Lin Feng, natigilan. Tumawa si Fu Hei at sumunod sa kanyang amo. Parang guro, parang disipulo. Walang imak na sabi ni Lin Feng. Ang iba ay gustong pumasok din sa palasyo, ngunit hindi nang ahas dahil kay Lin Feng. Si Lin Feng ay nagbago. Noong mga araw, maaaring ay bully siya ng mga tao sa vast celestial ancient city. Ngayon ay maaari niyang sirain ang Moon Palace, ang Heaven Clan. Isang malakas na hangin ang umiihip at humahampas sa katawan ng mga tao. Ang malapad na Celestial Ancient City ay naging mapayapa at kalmado sa mahabang panahon, at ngayon ay may mga bagong hindi kapani-paniwalang bagay na nangyari. Hindi nagtagal at kumalat ang balita na ang Heaven Clan ay nabura na sa mapa ng kontinente. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2272, pakiramdam na hindi ligtas. Sa malapad na Celestial Ancient City, binuwag ni Lin Feng ang Moon Palace at nailigtas si Xinye. Gamaan ang pakiramdam niya. Si Lin Feng ay hindi huminto sa malawak na Celestial Ancient City. Ang 20 taon ay unti-unting lumalapit. Nais ni Lin Feng na pumunta sa Holy Spirit Dynasty upang makita si Qiyong Sheng, at pagkatapos ay sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds kasama si Yandy. Nais din niyang ipaalam kay Shiju Laoxian na balak niyang pumunta sa Snow Clan. Sa Holy Country ng Chitian, lahat ng dinastiya ay may matataas na gusali. Gayunpaman, ang pinakamalakas na maimpluwensyang grupo doon ay hindi isang dynasty, ito ay ang Animal District. Binuhay nila ang 13 Young Beastmasters. Nagsakripisyo sila ng hindi kapani-paniwalang dami ng mga hayop para sa 13 Young Beastmasters na iyon.
Bukod doon, nag-imbita rin sila ng isang grupo ng mga hayop at ang mga hayop ay nagsimula na ring magkaroon ng mga anak na naging makapangyarihang mandirigma. Itinuring ng Animal District ang kanilang mga sarili na walang kapantay sa mundo. Ang mga hayop na hindi pa namatay ay patuloy na bumangon. Sinimulan ng Animal District ang pang-api sa mga dynasties, kaya sa huli, nagpa siya ang dynasties na bumuo ng isang alyansa. Hindi na sila ng ahas na ay bully sila ng Animal District. Ang Holy Spirit Dynasty ay nasa ilalim ng pressure dahil noon, pinili nilang bumuo ng alyansa kay Lin Feng, kaya ang Holy Spirit Dynasty at lahat ng iba pang dynasties ay walang magandang relasyon. Nakikita ito sa iba't ibang aspeto. Sa kabutihang palad, 10 taon na ang nakararaan, si Lin Feng ay nakatapos muna sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds, kaya ang iba pang mga dynasties ay tumigil sa pang-api sa Holy Spirit Dynasty. Ngayon, ang Holy Spirit Dynasty ay naghihintay para kay Lin Feng na maging isang walang katulad na cultivator, at para kay Lin Qiongsheng na maging isang talagang malakas at mahuhusay na cultivator sa kanyang henerasyon. Huminto si Lin Qiongsheng sa pagsasanay sa paglilinang at lumabas siya sa kanyang silid. Huminga siya ng malalim. Masarap ang pakiramdam niya. Siya ay 20 taong gulang, at naabot na niya ang pinakatuktok ng Huang Qi layer. Malakas ang kanyang qi, ang gwapo niya. Namana niya ang pinakamagandang katangian mula sa kanyang mga magulang. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa araw, nakangiti. Nagiging mahusay na ang absorbing daw ko, umabot na sa unang hakbang. Ngayon, hindi na talaga ako makakalaban ng mga Holy Prince at Prinsesa ng lahat ng iba pang dinastiya. Noong mga araw, banihag ng tatay ko ang Celestial Girl ng Ancient Jade Dynasty, ngayon susubukan ko rin. Nagsimulang lumipad si Lin Qiongsheng. Ngayon, isang pagpupulong ang binalak, at lahat ng mga Holy Princess at Prince ng lahat ng mga dinastiya ay nagkasundo na magpulong at makipagpalitan ng kuro-kuro sa paglilinang. Ito ay isang uri ng kompetisyon. Ang bawat henerasyon ay nag-organisa ng gayong mga kaganapan. Naranasan ni Lin Feng ang mga ganoong bagay, si Lin Qiongsheng ay dumaan din sa mga ganoong bagay. Pagkaalis lang ni Lin Qiongsheng sa Holy Spirit Dynasty, lumitaw sina Lin Feng at Tang Yuyu. Ang mga bantay ng Holy Spirit Dynasty ay namangha, ngunit kilala sila ng lahat doon. Kahit na hindi nila nakita ang mga ito ng totoo, nakakita sila ng mga ilusyon. Ang Holy Dynasty Prince at ang ina ng kanyang anak. Pareho silang Holy Parents. Holy. Nakabuka ang bibig ng guard, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tumiti sa kanya sina Lin Feng at Tang Yuyu at pumasok sa Holy Spirit Dynasty. Natigilan ng gwardya, ngunit naglabas siya ng jade anteng-anteng at ipinaalam sa ilang tao na naroon ang dalawa. Umakyat ang mensahe sa tuktok ng hierarchy. Sa Holy Palace's Holy Spirit Dynasty, mabilis na nalaman ito ni Holy Emperor Ling. Pagkatapos noon, maraming malalakas na cultivator ang lumabas upang salubungin si Lin Feng. Ito ang pinakamagalang na bagay na magagawa nila, ang pinakamahalagang tao ng Holy Spirit Dynasty ay kailangang tumanggap ng mainit na pagtanggap. Lumakad pasulong si Lin Feng at nang makita niya ang lahat ng taong iyon sa malayo, nagulat siya at ngumiti. Holy Emperor, masyado kang magalang. Haha, Lin Feng, lumilipas ang oras at naging napakalakas mo. No wonder natapos ka muna sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Sabi ni Holy Emperor Ling, nakangiting sinalubong. Ang qi ni Lin Feng ay malabo lamang na nakikita. Hindi nila makita kung ano ang kanyang cultivation level. Iba rin ang paraan ng pagsasalita niya. Para siyang matalinong iskolar. 20 taon na ang lumipas, at si Lin Feng ay nagbago na ng husto. Ano kaya siya 50 taon mula ngayon? Tikas na ngumiti si Lin Feng at sinabing, Holy Emperor, 20 taon mo nang inaalagaan si Qiongsheng, walang katapusan ang aming pasasalamat. Kamusta ang anak natin? Tatawagan ko siya. Punta muna tayo sa main hall. Nakangiting sabi ni Holy Emperor Ling. Hindi na kailangan, pupuntahan natin siya. Sabi ni Lin Feng na umiling. Tumingin si Holy Emperor Ling kay Tang Yuyu at tumango. Nagsimula silang maglakad patungo sa palasyo ni Lin Qiongsheng, ngunit pagkatapos ay nalaman na wala siya roon. Nakalimutan ko, may maliit na pagpupulong sa Wangxian, lahat ng mga Holy Prince at Prinsesa ay nagpupulong doon. Biglang sabi ni Holy Emperor Ling, pupunta ako kay Wangxian pagkatapos. Sige, sasama kami sa iyo. Masayang sabi ni Holy Emperor Ling, sabay silang umalis lahat. Mayroong malabong nakikitang celestial qi sa Wangxian. Maraming tao ang naroon dahil may mga pambihirang kabataan ang naruroon. Nakakatakot si Qing Jiangshan. Naiintindihan niya ang Sky Preseng daw, namana niya ito sa kanyang mga ninuno. Higit pa riyan, alam niya ang ilang napakabihirang diskarte sa pagsira ng kaluluwa. Ang Celestial Girl ng sinaunang Jade Dynasty ay napakalakas din. Ang kanyang deep abstruse daw ay makapangyarihan. Tian Zhugang, lahat ng mga henyo ng mga universidad ay malakas din. Huwag kalimutan si Lin Qiongsheng, anak siya ni Lin Feng. Siya ay napakatalino at nakakaintindi kay absorbing daw. Nakaka-absorb siya ng hindi kapani-paniwalang dami ng lakas, at napakalakas niya. Lahat ay nagsasalita at nakatingin sa grupo ng mga mahuhusay at pambihirang kabataan. Sa sandaling iyon, sinabi ni Qing Jiangshan, Lin Qiongsheng, narinig ko na ang iyong absorbing daw ay umabot na sa unang antas, kailan mo ako balak patayin at sipsipin ang aking lakas?
Malamig na umungol si Lin Qiongsheng at sumagot kay Qing Jiangshan. Tingnan natin kapag nasaktan mo ako. Ang yabang. Malamig na sabi ni Qing Jiangshan. Noon, ang iyong ama ay kinaladkad palabas ng isang kawalang galang na pag-iral, siya ay naanod at nabuhay ng walang layunin, at siya ay nagtago sa Holy Spirit Dynasty. Rinakaw niya ang Saint Emperor ng ating dynasty, ang Qin Dynasty. Tapos, naging una muna siya sa meeting ng Continent of the Nine Clouds, sino ka sa tingin mo? Hindi nga namin alam kung si Lin Feng ba talaga ang tatay mo. Ang Holy Dynasty Prince ng Great Desert Dynasty ay tumawa at bumulong. Sa katunayan, noon, si Lin Feng ay hindi pa nakakapunta sa Holy Spirit Dynasty, ngunit ang kanyang ina ay naroon na. Si Lin Qiongsheng ay galit na galit at nakaramdam ng kahihiyan, malapit na siyang sumabog. Dalawang walang pakundangan na batang lalaki. Sabi ng malakas na boses ng mga sandaling iyon. Si Holy Emperor Ling iyon, narinig niya sila, galit na galit siya. Sinusubukan nilang galitin si Qiongsheng ng kusa, hindi ko alam kung bakit. Mahinahong sabi ni Lin Feng. Nag-evolve na siya ng husto, hindi na siya nagalit kapag sinubukan siyang ipahiya ng mga tao. Actually, pinatay niya lang agad sila. Hindi na niya hinayaang maimpluwensyahan ng sino man ang kanyang emosyon. Pero gusto pa rin niyang makita kung ano ang balak gawin ng mga taong iyon. Ang mga kabataan ay nakikipagkumpetensya paminsan-minsan, ito ay normal, ngunit kadalasan ay hindi sila lumalayo. Gusto nilang makita kung gaano kalakas si Qiongsheng. Sabi ni Holy Emperor Ling. Tumanggo si Lin Feng. Malamig na sinabi ni Lin Qiongsheng. Ang lahat ng bastos na cultivator ay alam kung paano saktan ng mga tao sa pamamagitan ng pang-iinsulto sa kanila. Kayong dalawa, halika rito. Sumimangot si Qing Jiangshan at sumulyap kay Qiongsheng. Pagkatapos ay pinakawalan niya si Qi sa sobrang lakas. Kasabay nito, sumimangot si Lin Feng, nagkatinginan sina Holy Emperor Ling at Lin Feng. May dumarating. Sabi ni Lin Feng kay Holy Emperor Ling ng telepatiko. Oo, maraming tao, at isa sa kanila ay kasing lakas ko, kung hindi man mas malakas. Sabi ni Holy Emperor Ling, na mukhang solemna at seryoso. Oo, napakalakas. Sabi ni Lin Feng na tumatango. Binago niya ang kanyang mukha na ikinagulat ng Holy Emperor Ling. May mga dumating at napansin sila. Siniyasat nila ang lugar ng may makajos na kamalayan sa loob ng ilang segundo, at pagkatapos ay inalala ito. Kay. Sabi ng isang tao. Kumunat ang noo ni Holy Emperor Ling. Naroon din ang Holy Emperor ng dinastiyang Qin, ngunit tila hindi niya sila napansin. Gayunpaman, bakit dumating ang gayong malalakas na cultivator? Ito ay isang kompetisyon sa pagitan ng mga kabataan. Tumingin si Lin Feng kay Lin Qiongsheng. Nag-aaway na siya, may abnormal na nangyayari. Maraming tao mula sa ibang dynasties ang naririto, at napakalakas nila. Maraming magagaling na emperador at celestial emperors, sa tingin ko ay pumunta sila rito dahil kay Qiongsheng. Kung ayaw nilang gumawa ng isang bagay na tuso, hindi nila kakailanganin ang napakaraming malalakas na cultivator. Sabi ni Holy Emperor Ling. Sa wakas ay nakaramdam siya ng panganib. Ano ang nangyayari? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2273, sino siya? Sa sandaling iyon, ang Holy Emperor ng dinastiyang Qin ay nakatayo sa tabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang simple. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Nakatingin siya sa malayo. Ang binata na lumalaban kay Qing Jiangshan ay si Lin Qiongsheng. Itinuro ng Holy Emperor ng dinastiyang Qin si Lin Qiongsheng. Tumanggo ang nasa katanghaliang gulang at mahinahong sinabi. Huwag mo siyang patayin, gusto namin siyang buhay. Naiintindihan ko, tumanggo si Holy Emperor Qin. Kahit nagbubulungan ang dalawa ay hindi nila sinubukang maging discreet. Sa makatuwid, narinig sila nina Lin Feng at Holy Emperor Ling. Kumikislap ang kanilang mga mata at napangiwi sila. Gustong hulihin ng taong iyon si Lin Qiongsheng. Hindi rin siya natatakot sa kanila. Alam ni Holy Emperor Qin na nandoon si Holy Emperor Ling, pero wala siyang pakialam. Ano ang ibig sabihin nito? Malamig na sabi ni Holy Emperor Ling. Malamig na ngumiti si Holy Emperor Qin. Sinadya niyang sinabi iyon, sa paggawa nito ay sinasabi niya na kahit naroon ang mga miyembro ng Holy Spirit Dynasty, wala silang magagawa. Nandito siya. Naisip ni Holy Emperor Qin, nang makita niya si Tang Yuyu. Nakangiti siya sa loob. Baka nandito rin si Lin Feng. Ang mga nakababatang tao ay nakikipaglaban pa rin. Si Lin Qiongsheng ay nakikipaglaban sa dalawang prinsipe ng Holy Dynasty, at nagkaroon siya ng kalamangan. Si Qing Jiangshan ay mas malakas kaysa kay Lin Qiongsheng noon sa parehong edad. Gayunpaman, si Lin Qiongsheng, sa parehong antas, ay walang kapantay. Nagkaroon siya ng ilang mga espiritong lakas. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi kapanipaniwala, at ang kanyang absorbing daw ay nakakatakot. Ang labanan ay hindi kapanipaniwala at mabangis, si Lin Qiongsheng ay nakikipaglaban sa dalawang napakalakas na cultivator. Noon, ang ama ni Lin Qiongsheng ay lumaban sa 8 henyo ng mag-isa. Kapag ang ama ay isang leon, ang anak ay hindi maaaring maging isang tupa. Si Lin Qiongsheng ay napakalakas, gaya ng inaasahan. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Ito ay isang malakas na cultivator ng sinaunang Jade Dynasty. Marami ang nakatingin sa kanya ng kakaiba. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya. Sa makatuwid, huwag maging maawin.
Itigil ang panonood, at tingnan natin kung gaano talaga kalakas si Lin Qiongsheng. Gaano kalupit. Gusto nilang palibutan si Lin Qiongsheng. Naisip ng lahat na nakasimangot. Agad na sumalakay ang Celestial Girl ng Ancient Jade Dynasty, at sumunod ang Holy Dynasty Prince. Galit na sigaw ni Lin Qiongsheng. Isang dragon ang lumitaw at hinigop ang lahat ng kanilang itinapon. Tiningnan niya sila ng masama. Ang kanyang chi ay bumangon at inalis ang kanilang mga pag-atake. Siya ay galit na galit. Ang mga taong ito ay mga bastard, lahat ng mga prinsipe at prinsesa ng Holy Dynasty, lahat sila ay mga henyo, at nang ahas silang palibutan siya. Si Lin Fang ay kumandat at umalis. Kumikislap ang mga mata ni Holy Emperor Ling, ngunit hindi siya nagtanong ng anuman, malamang ay may plano si Lin Fang. Pagkaraan ng maikling panahon, muling lumitaw si Lin Fang sa karamihan, ngunit sa pagkakataong ito ay iba na ang mukha niya. Ang kanyang chi ay ang chi ng Huang Chi Layer. Dahan-dahan siyang bumangon sa himpapawid at pinanood ang labanan, kung saan 7 tao ang lumalaban kay Lin Qiongsheng. Lahat sila ay napakalakas. Si Lin Qiongsheng ay iba sa kanya noong mga araw. Noon, hindi kapanipaniwala ang pagkamatay ni Lin Fang na si Dao at alam niya ang ilang pamamaraan ng Saint. Kaya naman noon, naglakas loob siyang makipagsapalaran. Ngayon, malakas si Lin Qiongsheng, ngunit hindi ito sapat. Ngunit hindi agad umatake si Lin Fang. Una niyang pinanood si Lin Qiongsheng na lumaban. Mahirap ang labanan at nahihirapan si Lin Qiongsheng. Ngunit masaya si Lin Fang, dahil ang pinakamahirap at mapanganib na mga sitwasyon ay ang mga pinakakapakipakinabang din, pinalakas nila ang mga cultivator. Gaya ng inaasahan, nababaliw na si Lin Qiongsheng, ang kanyang mga pag-atake ay mas mabangis, at ang mga tao sa paligid ay umatras. Matapos masuntok ng 2 beses, sinuntok ni Lin Qiongsheng ang 2 pang tao at itinapon sila palayo, tumalsik ang dugo. Magkasama. Walang awang sabi ni Qing Jiangshan. Muli siyang pinalibutan ng 7 cultivator, nakakatakot ang pressure. Sa wakas, dahan-daang naglakad si Lin Fang. Noon, kapag napapaligiran siya ng 8 tao, nakakatakot. At ngayon ang kanyang anak ay nasa katulad na sitwasyon. Dugo ang tinatawag na dugo. Ang dynasties ay talagang kahanga-hanga. Walang awa na sabi ni Lin Fang. Ang Holy Dynasty Prince ng Great Desert Dynasty ay umungol ng malamig. Tumingin siya kay Lin Fang at sumigaw. Asar. Sinuntok niya ang direksyon ni Lin Fang. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang kamay. Nagkaroon ng dagandong habang sinisira niya ang atake ng kalaban. Sinisingil niya ang Holy Dynasty Prince ng Great Desert Dynasty. Nagulat ang malalakas na cultivator ng Great Desert Dynasty. Si Lin Fang ay naging isang sinag ng liwanag at itinapon ang sarili sa kanilang Holy Dynasty Prince. Ang Holy Dynasty Prince ng Desert Dynasty ay nahiwalay, siya ay naging isang grupo ng mga nakabiti na laman at dugo, ang kanyang kaluluwa ay nagkalat. Wala pa siyang oras para sumigaw. Hindi. Sigaw ng malalakas na cultivator ng Great Desert Dynasty, walang nag-iisip na may manggahas na patayin ang kanilang Holy Dynasty Prince ng direkta. Namula ang mga mukha nila. Nagulat ang mga tao sa paligid. Pinatay siya agad ng lalaking iyon. Isang Holy Dynasty Prince ang napatay agad. Ang iba pang mga Holy Dynasty Prince ay biglang tumigil sa paggalaw at tinitigan si Lin Fang. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang Holy Dynasty Prince ng Great Desert Dynasty na lumalaban sa kanilang panig noon ay napunit lang. Nanginag ang lahat. Pagkatapos ay tumalon si Lin Fang, iniunat ang kanyang kamay at hinawakan si Qing Jiangshan. Napasigaw si Qing Jiangshan sa takot. Gusto niyang lumaban, ngunit hindi siya binigyan ni Lin Fang ng anumang pagkakataon. Tumigil ka, paputok na sigaw ni Holy Emperor Qin. Bumaba siya mula sa langit at tinitigan si Lin Fang. Mamamatay ka kung maglakas loob kang hawakan siya. Malamig na sabi ni Holy Emperor Qin. Gayunpaman, itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at sinabi. Bakit ang 7 malalakas na cultivator ay nakikipaglaban kay Lin Qiongsheng ngayon? Normal lang, nandito lang sila para magpalitan ng pananaw sa cultivation. Malamig na sabi ni Holy Emperor Qin. Sumigaw si Qing Jiangshan. Nabali ang isang braso niya, lumalabas ang buto at tumutulo ang dugo. Nanginginig ang mga tao. Sino ang lalaking ito? Baliw siya. Tumingin si Lin Qiongsheng kay Lin Fang nang may pagtataka. Sino ang lalaking iyon, at bakit niya ito tinulungan? Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Kung magsisinungaling ka, papatayin ko siya. Sabi ni Lin Fang. Ang Holy Princess ng sinaunang Jade Dynasty ay bumangon sa himpapawid, sinusubukang umalis. Mamatay. Sabi ni Lin Fang. Inilabas niya ang lakas ni Death Daw sa kanya, at agad siyang pinatay. Ang malalakas na cultivator ng sinaunang Jade Dynasty ay nanginginig, ang kanilang mga mukha ay namumutla. Gumamit si Lin Fang ng isang espesyal na chi na nakapalibot kay Lin Qiongsheng at nagpoprotekta sa kanya. Sinulyapan niya ang mga tao at walang pagsisisi na sinabi. Kung may manggahas na kumilos, papatayin ko sila. Nakita pa lang ng karamihan na namatay ang Holy Princess, kaya walang nang ahas na kumilos. Lahat sila ay nakatingin kay Lin Fang. Sino siya? Nakatitig si Holy Emperor Qin kay Lin Fang na may pagpatay sa kanyang mga mata. Gusto niyang patayin si Lin Fang, ngunit ayaw niyang mamatay si Qing Jiangshan. Isa lang ang pagkakataon mo. Mabangis na sabi ni Lin Fang. Paronyo. Kung hindi mo sasabihin sa akin kung bakit, bibigyan ko ng pagkakataon ng iba pang mga dynasties.
Sa sandaling iyon, nagsalita ang nasa katanghaliang gulang na kasama ng Holy Emperor Qin. Dahil sa akin. Dahan-daang lumingon si Lin Feng sa kanya. Hindi siya kilala ni Holy Emperor Ling, bakit gusto niyang hulihin si Qiyongsheng? Pakawalan mo siya. Sabi ng taong iyon, nag-aapoy ang apoy sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Lin Feng ang isang nakakapasong mainit na enerhiya. Bakit mo gustong hulihin si Qiyongsheng? May tensyon ba sa pagitan niya at sa iyo? Malamig na tanong ni Lin Feng. Gusto mo bang mamatay? Mayabang na sabi ng taong iyon kay Lin Feng. Tumingin pabalik si Lin Feng kay Holy Emperor Qin at sinabing, wala siyang pakialam kung mamatay man ang iyong Holy Dynasty Prince o hindi, kaya sagutin mo ang tanong ko. Isa lang ang pagkakataon mo. Nanigas ang mukha ni Holy Emperor Qin. Umawang ang bibig niya, ngunit hindi siya nagsalita. Kahit na ang buhay ni Qing Jiangshan ay nasa mga kamay ni Lin Feng, hindi niya masabi ang totoo. Napasigaw si Qing Jiangshan. Ang kanyang kabilang braso ay sumabog sa mga piraso ng laman. Nakatitig si Lin Feng sa kanya at nagpatuloy. At hindi ka maaaring manahimik. Mamamatay ka dito. Sabi ni Holy Emperor Qin. Hindi siya nakahinga ng maluwag. Biglang may napagtanto si Lin Feng, hindi siya nang ahas na magsalita kahit na nasa kanyang mga kamay ang buhay ni Qin Jiangshan. Siya ay labis na natakot. Sino lang ang nasa middle-aged na lalaki? Alam ni Lin Feng na si Holy Emperor Qin ay hindi nang ahas na magsalita. Pagkatapos, inilabas niya ang layunin ng kamatayan na nakapaligid sa Holy Dynasty Prince ng TNC Dynasty. Sinabi ni Lin Feng sa malamig at hiwalay na paraan. Sino ang magsasabi sa akin ng totoo? Ang malalakas na cultivator ng dinastiyang TNC ay mukhang natakot din. Sumulong ang Chi patungo kay Lin Feng, ngunit wala siyang sinabi. Naiintindihan ni Lin Feng. Kaya naman, humagalpak siya ng tawa. Alam na niya ang sagot ngayon. Wala silang lakas ng loob na magsalita. Sabihin mo sa akin ang totoo, alam ko na iyon. Sabi ni Lin Feng kay Qing Jiangshan. Kapag hindi mo sinabi sa akin ang totoo, papatayin kita agad. Sabihin mo sa akin ang totoo, baka wala siyang magawa sa iyo dahil sa posisyon niya. Ang mukha ni Qing Jiangshan ay mapatla. Siya ang Holy Dynasty Prince ng Qin Dynasty. Alam niya kung sino ang nasa middle-aged na lalaki. Ayokong patayin ka, ang boring mo, bilisin mo. Mahina hong itinulak ni Lin Feng. Alam niya ang sagot kaya hindi siya natinag. Siya ay mula sa isang pinakamahalagang lugar. Sabi ni Qing Jiangshan, nakapikit. Sumimangot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ngunit pagkatapos ay narinig niyang sinabi ni Lin Feng. Maging malinaw. Aling shrine kayo? Nang sabihin niyon ni Lin Feng, nang inag ang lahat. Shrine. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2274, Pagpapanggap. Ang sinabi ni Lin Feng ay nagpang-inag sa buong pulutong. Ang taong iyon ay mula sa isang shrine, at naglakas loob siyang kumilos ng mayabang. Napangiti si Qing Jiangshan sa sakit at sinabing, Fire Shrine. Napuno ng apoy ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang, at napangiwi siya. Sa katunayan, siya ay mula sa Fire Shrine. Matapos ang nangyari sa Purple Clouds, ang mga shrine ay kumbinsido na mayroong isang ipinagbabawal na tao. Bilang resulta, alam ng lahat ang tungkol dito. Gusto nilang patayin ang 10 nangungunang cultivator ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds, kaya napagkasunduan ng lahat ng shrine na tumuon sa isang tao bawat isa. Ang Fire Shrine ang namamahala sa pagpatay kay Lin Feng. Gayunpaman, nakikita nila na si Lin Feng ay nakatira sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds sa lahat ng oras, siya ay nagtatago sa Fortune Shrine sa lahat ng oras. Ngunit naunawaan nila na ito ay isang pagtatakip, paano pa rin magiging cultivator ng Huangqi layer si Lin Feng, na unang nag-rank sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Ito ay dapat na isang clone. Gayunpaman, hindi alam ng Fire Shrine kung nasaan si Lin Feng, ang alam lang nila ay mula siya sa Dark Clouds at bago ang Meeting of the Continent of the Nine Clouds, nasa Chitian Holy Town siya. Alam din nila na siya ang Holy Dynasty Prince ng Holy Spirit Dynasty. Dumating sila sa Holy Country ng Chitian at kinumpirma mula sa iba pang mga dinastiya na siya ay mula doon. Nalaman din nila na si Lin Feng ay may anak na tinatawag na Lin Qiyongsheng, at na siya ang kasalukuyang Holy Spirit Dynasty Prince. Alinsunod dito, ang taong namamahala sa pagpatay kay Lin Feng ay nakaisip ng solusyon. Gawin ng ilang dinastiya na mahuli si Lin Qiyongsheng. Sa ganoong paraan, ang Holy Spirit Dynasty ay makikipag-ugnayan kay Lin Feng at siya ay magpapakita. Gayunpaman, hindi inaasahan ng malakas na cultivator ng Fire Shrine na may magpoprotekta kay Lin Qiyongsheng. Ang taong ito ay mapangahas at mayabang, at alam niya ang tungkol sa mga dambana. Ang pagkabigla sa isang disipulo ng Fortune Shrine ay hindi isang bagay na napakaluwalhati, at ang paggamit sa anak ni Lin Feng ay hindi gaanong maluwalhati. Sa makatuwid, ayaw ng Fire Shrine na malaman ito ng sinuman. Ito ay talagang masama para sa kanilang reputasyon. Noon, sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds, bigla ang inatake ng 9 na shrine ng mga nanalo. Gusto nilang patayin ang nangungunang 10 cultivator, 10 henyo, ngunit sila rin ay mga bagong disipulo ng Fortune Shrine. Gayunpaman, nabigo sila. Ngayon, gusto pa nilang patayin. Ang Fire Shrine ay nagpadala ng mga tao upang hulihin si Lin Qiyongsheng upang akitin ang kampyon ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds, si Lin Feng, dahil siya ang kanyang ama.
Gusto nilang lumitaw si Lin Fang at pagkatapos ay papatayin nila siya. Mahinahong sabi ni Lin Fang. Hindi niya ginamit ang salitang forbidden person syempre, hindi pa alam ng mga shrine kung sino ang may forbidden body. Nakinig lang sila sa utos. Ang mga dambana, pinakamataas at pinakamahalagang organisasyon. Para patayin si Lin Fang, naglakas loob silang subukang hulihin ang kanyang pamilya, ang kanyang anak. Napakaluwalhati. Nakakatawa, gusto kong sabihin. Sarkastikong sabi ni Lin Fang. Napakaganda talaga ng Fire Shrine. Hinatak ng malakas na cultivator ng Fire Shrine ng isang mahabang mukha. Nakatitig siya kay Lin Fang at nagtanong. Sino ka? Bukod sa mga taong direktang kasangkot, walang nakakaalam ng mga bagay na iyon. Ngayon ang Fire Shrine ay nawawalan ng mukha. Sino ako sa tingin mo? Tanong ni Lin Fang, nakangiti. Naglabas siya ng ilang fortune lights. Siya ay nag-aral ng maraming holy scriptures sa Fortune Shrine, nag-aral ng maraming spells at sinaunang kasulatan. Kasabay ng lakas ng ebolusyon, madali niyang mabago at makalikha ng mga bagong uri ng lakas. Galing ka sa Fortune Shrine. Ang malakas na cultivator ng Fire Shrine ay natulala. Ikaw ay mula sa Fortune Shrine at naglakas loob kang magpanggap na isang emperador para salakayin at patayin ang mga emperador. Lahat sila gustong tulungan kang patayin ang alagad ko. Matatanggap kaya ng Fortune Shrine iyon. Dumura si Lin Fang. Nagsimulang umungol ang kanyang chi sa paligid niya. Naglalaman ito ng lakas ng kamatayan at mga ilaw ng kapalaran. Tiningnan ni Lin Fang ang mga miyembro ng iba pang dynasties. Lahat ng malalakas na cultivator ay nanginginig. Sinaktan nila ang Fortune Shrine, mamamatay ba sila? Napagtanto nila na hindi sila dapat nasangkot. Si Lin Fang ay nagbago, siya ay naback up ng Fortune Shrine, siya ay isang pangunahing disipulo ng Fortune Shrine ngayon. Asar ngayon. Kung maglakas loob kang atakihin muli ang mga disipulo ng Fortune Shrine, ginagarantiya ko sa iyo na sisirain ko ang lahat ng dynasties. Sabi ni Lin Fang, na parang demonyo. Ang malalakas na cultivator ng mga dinastiya ay namutla. Sumulyap sila sa pagitan ng malakas na cultivator ng Fire Shrine at pagkatapos ay kay Lin Fang, at sa huli, umalis sila. Walang maglalakas loob na humingi ng paliwanag o banggitin ang kanilang paghihiganti. Ang ilan sa kanilang mga tao ay pinatay ng isang miyembro ng Fortune Shrine, ano ang magagawa nila? Hindi. Nawalan sila ng mga tao para sa wala. Tumingin si Lin Fang sa malakas na cultivator ng Fire Shrine at mahinahong sinabi. Gusto mong saktan ang anak ng aking disipulo para mahuli siya, hindi ka ba natatakot? Maaari ring patayin ng Fortune Shrine ang mga miyembro ng pamilya ng iyong mga disipulo. Sabi ni Lin Fang, na nagpang-inag sa kanyang kaharap. Sa ganitong mga antas ng paglilinang, ang mga miyembro ng pamilya ay karaniwang hindi na makisali pa. Gusto mong patayin si Lin Fang, pumunta ka at patayin siya, ngunit masisiguro namin na kung papatayin mo ang aming mga disipulo, papatayin namin ng doble ang dami ng iyong mga disipulo. At pagkatapos ng nangyari ngayon, wala ka talagang dapat gawin. Isa kang kahihiyan bilang isang dambana, hindi ka man karapat-dapat na maging isang dambana. Mahinahong sabi ni Lin Fang. Mukha talaga siyang malakas at mataas na cultivator ng Fortune Shrine. Magkikita tayong muli. Pagtatapos niya, kinuha niya si Lin Qiongsheng at umalis. Iniwan ni Holy Emperor Ling at Tang Yuyu kasama siya. Si Holy Emperor Ling ay pribadong namangha. Si Lin Fang ay napakalakas, ngunit kaya niyang apihin ang mga taong iyon. Maaari pa siyang magpanggap na siya ay isang nakakatakot na cultivator mula sa Fortune Shrine. Ang malakas na cultivator ng Fire Shrine ay nanginginig sa takot. Pilin lang siya ni Lin Fang, hindi ka panipaniwala. Ngunit ang nangyari sa araw na iyon ay nagpaunawa din kay Lin Fang na ang mga shrine ay hindi susuko, talagang gusto nilang patayin ang ipinagbabawal na tao. Nagpadala pa sila ng mga tao sa Chitian Holy Town para sa kanya. Gusto pa nilang hulihin si Lin Qiongsheng. Galit na galit siya. Ang mga taong iyon, na napakalakas, ay handang gawin ng lahat upang makamit ang kanilang mga layunin. Si Lin Fang at ang iba pa ay bumalik sa Holy Spirit Dynasty. Tumingin si Lin Qiongsheng kay Lin Fang, kumikislap ang kanyang mga mata at sinabi niya. Napakalakas mo, galing ka ba talaga sa Fortune Shrine, o pinadala ka ba ng tatay ko? Sa sandaling iyon, dumating ang ilang tao sa malayo, si Tang Yuyu, Holy Emperor Ling, nang makita ni Lin Qiongsheng si Tang Yuyu, nagulat siya ay ina. Tanong ni Lin Qiongsheng. Tumanggo si Tang Yuyu. Lumapit ito sa kanya at hinaplos ang ulo nito, nakangiti. Qiongsheng, malaki ka na ngayon. Ina. Sabi ni Lin Qiongsheng, masayang nakangiti. Hindi pa niya nakasama ang kanyang mga magulang. Ang sarap sa pakiramdam, ang init sa pakiramdam. Tumiti siya ng malapad. Ina, paano ang tatay ko? Kamusta na kaya siya? Bakit siya gustong patayin ng Fire Shrine? Tinanong ni Lin Qiongsheng si Tang Yuyu. Ayos lang siya. At ito ay isang mahabang kwento. Sagot ni Tang Yuyu, sumulyap kay Lin Fang at tumanggo. Ano man ang dahilan nila, balang araw, pupunta ako sa Fortune Shrine at makikipag-ayos sa kanila. Sabi ni Lin Qiongsheng. Ang mga dambana ay kabilang sa mga pinakamakapangyarihang grupo ng impluensya sa mundong ito. Sa tingin mo ba magiging ganoon kalakas ka? Tanong ni Lin Fang, nakangiti kay Lin Qiongsheng. Siyempre, kasing talino ko ang mga magulang ko. Hindi ako maaaring maging mas mahina.
Guro, sa tingin mo ba ay maaaring kunin ako ng Fortune Shrine bilang isang disipulo? Nauna ang aking ama sa pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap, hindi ako maaaring mas mahina. Sabi ni Lin Qiongsheng kay Lin Feng na nakangiti ng nakakaloko. Tumawa si Lin Feng. Sabi ni Tang Yuyu. Batang tanga, siya ang uyong ama. Ano? Si Qiongsheng ay namangha, tumingin siya kay Lin Feng at umiling. Nagsisinungaling ka, hindi siya. Marami na akong nakitang larawan ng aking ama. Hindi naman siya ganyan. At ganito. Sabi ni Lin Feng, tinanggal ang kanyang maskara at ipinakita ang kanyang tunay na mukha. Tumiti siya kay Qiongsheng. Sumimangot si Qiongsheng at nanatiling tahimik, napakamot siya ng ulo at sa wakas ay sumigaw. Ikaw talaga ang matandang tatay ko. Matanda na ba ako? Sabi ni Lin Feng, inikat ang kanyang mga mata, nagkatinginan sina Tang Yuyu at Lin Feng at pareho silang humagalpak sa tawa. Qiongsheng, sana hindi ka nalulungkot na hindi kami ng iyong ina na manatili sa tabi mo para alagaan ka. Hindi, sinabi sa akin ng aking guro na ang mundo ng paglilinang ay napakalupit, sinabi niya sa akin kung paano ka binubuli ng mga tao, kung paano ka natapos muna sa pulong ng kontinente ng siyam na ulap, ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya para sa akin at para sa iyong sarili, para maging matatag tayo. Hindi ko masisisi ang aking mga magulang. Sa hinaharap, gusto kong maging katulad ng aking ama, gusto kong humanga sa akin ang mga tao. Mataimtim na sagot ni Qiongsheng. Tinapik ni Lin Feng ang balikat ni Lin Qiongsheng at sinabing, natutuwa akong marinig iyon, ngunit ngayon ay hindi ka na maaaring manatili dito. Mahirap ang panahon at hahanapin ako ng mga tao sa madaling panahon. Mula ngayon, pumunta at lakbayin ang mundo. Kapag sinabi sa iyo ng Holy Emperor Ling na maaari kang bumalik, pagkatapos ay bumalik ka. Lin Feng. Sabi ni Tang Yuyu, nagtataka. Tang Yuyu, kailangan niyang pagdaanan ang mga ganoong bagay para maging isang malakas na cultivator. Sabi ni Lin Feng. Maraming paghihirap ang naghihintay kay Lin Qiongsheng, at ang pagbibiyahe sa kanya ay isang magandang solusyon para maprotektahan din siya. Sige, gagawin ko iyan. Sang-ayon ni Lin Qiongsheng. Lumuhad siya at sinabi kina Lin Feng at Tang Yuyu. Gagawin ko ang lahat para maging pinakamahusay na anak kailanman. Tumayo si Lin Qiongsheng at tumingin kay Holy Emperor Ling. Yumuko siya, tumalikod, at umalis. Kumaway si Tang Yuyu sa kanya. Ayaw niyang pabayaan ang kanyang anak at maglakbay ng mag-isa. Ganoon din ang naramdaman ni Lin Feng, ngunit ganoon ang takbo ng mundo. Ang pinakamagandang bagay ay maging malakas at maglakbay. Kung si Lin Feng ay hindi nagpakita sa araw na iyon, si Lin Qiongsheng ay nasa malaking panganib. Holy Emperor, kahit na gusto ng Fire Shrine na salakayin ng dynasties ngayon, hindi nila magagawa. Sabihin sa lahat ng dynasties na kung may manggahas na gumawa ng anuman laban sa Holy Spirit Dynasty, mamamatay sila. Pantay na sabi ni Lin Feng kay Holy Emperor Ling. Tumanggo si Holy Emperor Ling. Hanggat nabubuhay si Lin Feng, walang maglalakas loob na salakayin ng Holy Spirit Dynasty. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2275, Void Phoenix Clan. Ang Qi ay halos walang katapusan sa Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds, isang mundo na mas mataas kaysa sa Continent of the Nine Clouds. May mga sinaunang palasyo at malalakas na cultivator sa lahat ng dako. Ito ay isang mapanganib na lugar. Naglalakad sina Lin Feng at Tian sa court. Tumingin si Lin Feng sa langit, kung minsan ay nakikita ang ilang Great Emperor na nakaupo sa mga ulap. Ang mga Great Emperor ay normal at karaniwan sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Matandang kaibigan, nakausap ko na ang manghuhula. Pupunta na tayo sa Fortune Castle. Sabi ni Lin Feng kay Yandy. Tumanggo si Yandy at huminga ng malalim. Kahit na marami na siyang napag-aralan ng mga sinaunang kasulatan, napakahirap para sa kanya na maging kasing lakas niya sa kanyang nakaraang buhay. Nabuhay siyang muli at dahil dito, nagkaroon siya ng mga limitasyon. Baka mabago ng Fortune Shrine ang kanyang kapalaran. Ang clone ni Lin Feng ay nasa Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds sa buong panahon. Sa makatuwid, pamilyar na pamilyar si Lin Feng sa rehiyon. Mabilis silang lumipad pareho. Pagkaraan ng maikling panahon, nakarating sila sa harap ng isang celestial na palasyo. Fortune Castle. Hindi nakapagtataka na nasa tuktok sila ng mundo. Ang palasyong ito ay nakakatakot, at ito ay nagtataas. Sabi ni Yandy, na lumilingon sa paligid. Ang teritoryo ng Fortune Shrine ay hindi kapani-paniwala, at tila walang hangganan. Nakapunta ka na ba sa Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds? Tanong ni Lin Feng kay Yandy. Na-curious siya. Siyempre, noong nasa Celestial Evolution Holy Clan ako, naglakbay ako kung saan-saan kasama ang aking ama. Madaling sabi ni Yandy. Nagulat si Lin Feng. Ang Celestial Evolution Holy Clan ay tiyak na napakalakas noon, na may maraming hindi kapani-paniwalang malalakas na cultivator. Pero hindi niya pinindot. Matapos makapasok sa Fortune Castle, umakyat sila sa isang napakalaking hagdanan, dumating ang isang matuwid na matandang lalaki, ngumiti siya kay Lin Feng. Nakalaya na si Lin Feng mula sa Huangqi layer kahit na mayroon siyang forbidden body. Wala na siyang tunay na antas ng paglilinang. Mukha siyang taong walang cultivation level, iba siya sa lahat. Pagbati, guro. Sabi ni Yandy sa manghuhula, yumuko ng malalim.
Kahit na siya ay nabuhay ng 1,000 taon, ang manghuhula ay mas matanda, kahit 10,000 taong gulang. Sa harap ng manghuhula, parang bata si Yandy, kaya kailangan niyang tawaging master. Hello, little boy, mabilis kang lumaki. Sabi ng manghuhula, na nakangiti kay Yandy. Noon, kapag si Yandy ay palaging kasama ni Linfeng, siya ay may kaparehong antas sa kanya at sa iba pa. Ngayon siya ay isang Celestial Emperor, at higit pa rito, umasa siya sa kanyang sarili na makapasok sa Tian Di Layer. Iyon ay hindi madali, ngunit dahil din sa mga sinaunang kasulatan na kanyang pinag-aralan. Nang marinig ni Yandy na tinawag siya ng manghuhula na little boy, hindi niya ito pinansin, at ngumiti pa. Sumama ka sa akin. Sabi ng manghuhula kay Yandy. Nagkatinginan sina Linfeng at Yandy, at sinundan ni Yandy ang manghuhula. Tumalikod si Linfeng at bumaba mula sa castle. Ayaw niyang magtagal sa Fortune Shrine area. Ang Fortune Shrine ay nasa Fortune City. Maraming mga gusali dito, at napakalaki ng lugar. Maraming mga tirahan sa Fortune Country. Isa itong napakalaking teritoryo. Ngunit hindi naglakbay si Linfeng sa Fortune Country, umalis siya. Sa Northwest area, walang shrine. Gayunpaman, ito ay higit, mas malawak kaysa Fortune Country. Mayroong maraming iba pang maimpluwensyang grupo sa Northwest area. Hindi sila maikukumpara sa mga maimpluwensyang grupo ng Continent of the Nine Clouds. Marami sa mga grupong ito ng impluwensya ay umiral sa daan-daang libong taon, at ang ilan sa kanila ay umiral na mula pa sa simula ng sinaunang panahon. Marami sa kanila ay may mga taong malapit ng maging mga Saint Emperor, o mga Sage kung tawagin din sila. Ang pinakamalakas ay may mga Saint Emperor. Sa kontinente ng Siyam na Ulap, maraming Ancient Holy Clans na nagmula sa Imperial Court ng kontinente ng Nine Clouds. Mayroon silang mga Saint Emperors, kaya tinawag nila ang kanilang sarili na Ancient Holy Clans. Sa totoo lang, mali. Sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds, kung sila ay nang ahas na tawagin ang kanilang sarili na Ancient Holy Clans, sila ay nawasak kaagad. Ang malalakas na cultivator mula sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds ay natagpuan silang katawa-tawa at pinagtatawanan sila nang maglakbay sila sa kontinente ng Siyam na Ulap. Sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds, ang mga angkan na may mga Saint Emperor ay itinuturing na makapangyarihan, tinawag nila ang kanilang sarili na Holy Sage Ruler Clans. Sa kanilang kaso, ang Holy Emperor ay aktwal na katotohanan. Mayroon silang mga tunay na Holy Emperor, tunay na mga Holy Emperor Cultivator, hindi katulad ng mga sinaunang Holy Clan na mayroon lamang mga Saint Emperor, at mayroon lamang mga Holy Emperor sa malayong nakaraan. Sa kaso ng Holy Sage Ruler Clans, mayroon silang mga Saint Emperor, o Sage, na mga Holy Cultivator, tunay na walang katulad na mga Cultivator. Ang Void Phoenix Clan ay isang Holy Sage Ruler Clan, mayroon silang kahit isang Saint Emperor. Sila ay nasa Northwest area, at napakalakas. Ang mga taong pinalaki sa Void Phoenix Clan ay itinuturing na mga Apex Genius sa bahaging iyon ng mundo, tulad ng mga henyo na nagmula sa Ancient Holy Clans in the Continent of the Nine Clouds. Isang binata ang lumitaw sa labas ng Void Phoenix Clan sa Northwest area. Ang kanyang chi ay bahagyang nakikilala. Napapaligiran siya ng isang walang laman at hindi nakikitang lakas, na para bang anumang oras ay maaari siyang mawala. Napakalakas ng walang laman na espasyo ng binata. Kaya niyang kontrolin ang isang uri ng daw na may kaugnayan sa bakanteng espasyo. Nakaakbay ang mga kamay niya sa likod niya. Siya ay tumingin walang malasakit at binubuo, kalmado malayo. Gayunpaman, mararamdaman ng isa na malakas siya, lalo na't nakatayo siya sa tarangkahan ng Void Phoenix Clan. Naramdaman ng mga bantay ng Void Phoenix Clan na ang kanyang chi ay pambihira. Ipinaalam nila sa ilang tao ang kanyang pagdating at ilang sandali pa ay dahan-daang lumabas ang isang binatilyo na nakasuot ng apoy na kapa. Itim na itim ang buhok niya at nakasuot siya ng fire armor, mukhang heroic. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Nakatitig siya kay Linfeng at nagtanong, "Kamahalan, paano ka matutulungan ng Void Phoenix Clan?" "Hinahanap ko si Jing." Sabi ni Linfeng, lumingon siya at mahinahong tumingin sa binata. Tumiti ang binata kay Linfeng at sinabi, "Unang tanong, iyon ang Void Phoenix Clan, walang nakakakita kay Jing, kailangan niyang sabihin sa kanya kung sino siya." "Nagmula ako sa Dark Clouds, vast celestial ancient city, Animal World." Mahinahong sabi ni Linfeng. Nagulat ang kanyang nagtatanong. Isang tao mula sa Animal World sa napakalawak na celestial ancient city. Narinig na niya ang lugar na iyon. Ngunit ang isang tao mula sa mababang mundo ay nangangahas na pumunta sa kanilang angkan at tumayo sa kanilang tarangkahan na nagsasalita sa ganitong paraan, iyon ay bihira. Hindi tumatanggap si Jing ng mga tao mula sa ibang bansa. Mahinahong sabi ng binata kay Linfeng. Biglang lumingon si Linfeng at tumingin sa malayo. Isang nakakatakot na lakas ang lumitaw at pinalibutan ng binata. Isang gintong kulungan ang nagpakulong sa kanya. Sumimangot ang binata at tumingin kay Linfeng ng malamig. Nagkondense siya ng apoy sa kanyang kamao at sinuntok ang hola, ngunit hindi nabasag ang hola. Nakakulong pa rin siya sa loob. Pumisi siya. Ipinakulong siya ni Linfeng, isang Great Emperor, kaagad. "Galing ako sa napakalayong lugar. Bakit tumanggi sa mga taong nanggaling sa malayo?" Mahinahong sabi ni Linfeng. "Dalhin mo ako kay Jing, okay." Naipit sa kulungan ang binata at nakaramdam ng hiya. "Sige, ihahatid na kita dyan." Sabi ng binata. Agad-agad.
Pinaalis ni Lin Fang ang hola. Sumunod ka sa akin. Sabi ng binata. Tumalikod siya at dinala si Lin Fang sa loob. Parang isang napakalaking kastilyo sa loob. Bamulong si Lin Fang. Huwag mo akong dalhin sa ilang malalakas na cultivator, nandito ako bilang panauhin at ayaw kong magdulot ng gulo. Kung may gagawin kang mali, mapapatay kita sa isang kisap mata. Nanigas ang mukha ng binata. Sinadya talaga niyang gawin iyon. Gayunpaman, pinagbabantaan siya ni Lin Fang, at talagang malakas siya. Dinala ng binata si Lin Fang sa isang palasyo at sinabi kay Lin Fang. Iyan ang tirahan ni Miss Jing, ngunit hindi ako makakapasok. Tumanggo si Lin Fang at sinabing, Jing. Umalangaw ang boses niya sa malayo. Nasa palasyo niya si Jing, iminulat niya ang kanyang mga mata at kumislap ang kanyang mga mata, sino ang nang-ahas na kumilos ng mayabang. Kumislap ang kanyang silweta, at lumapag siya sa harap ni Lin Fang at ng binata. Sino siya? Tanong ni Jing sa binata. Miss Jing, galing daw siya sa vast celestial ancient city. Sabi ng binata. Sumimangot si Jing at tinitigan si Lin Fang. Mag-usap tayo sa loob. Sabi ni Lin Fang. Tumanggo si Jing at sinabi sa binata. Maaari kang umalis. Tumalikod ang binata at umalis. Alam ni Lin Fang na ang binata ay malamang na maghahanap ng ilang mas malalakas na cultivator, ngunit hindi ito mahalaga. Si Jing ay may mataas na posisyon sa lipunan kaya hindi niya kailangang mag-alala. Sabi ni Jing, hindi kita kilala. Talaga bang taga-vast celestial ancient city ka? Ako ito, si Lin Fang. Sabi ni Lin Fang kay Jing ng telepatiko. Natigilan si Jing. Bigla siyang tumalikod, napakalakas. Kamusta si Qing Fang? Mahinahong tanong ni Lin Fang. Natigilan si Jing. Siya talaga si Lin Fang. Hinahanap ka ng lahat ng shrine, gusto ka nilang patayin. Sabi ni Jing ng telepatiko. Alam ko, kaya tawagin mo akong Fangling ngayon. Sagot ni Lin Fang. Ang disguise ni Lin Fang ay hindi ka panipaniwala. Tumanggo siya. Sa ganoong paraan, walang makakakilala sa kanya.